Alright, again, welcome dito sa ating day 3 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. I'd like to welcome everyone dito sa ating Zoom. And dito sa link, itong link na sinend ko kanina, you can join our community, yung ating Facebook group. This is only for updates, but if you want to ask questions, we have a dedicated Telegram GC na pwede kayong ask ng questions. Yung mga hindi pa naka-join sa Telegram, I'm sending the link again. Make sure po na mobile phone po ang gamit niyo kasi pag PC or laptop, hindi po yun mag-work unless otherwise, meron kayong na-download po na Telegram app sa inyong browser or sa inyong PC or laptop. Okay, yung mga wala pa sa community natin, just click the link and approve ko kayo dito. Okidok, okidok. Di makakonect si Sir Oscar. Bakit kaya? Hindi pa naman puno yung Zoom natin. I'm wondering bakit. No, okay. So, 1 minute left. Dumadami na tayo. Hello sir, habang iniintay po natin yung iba, pwede ko po ba itanong yung link sa paggawa ng landing page? Yung course po ba, Sir Michael Gomez? Yung course na about paggawa ng landing page? If that's what you mean, let me know. I'll send you the course para dun sa, if you want to, anong tawag dito? Learn how to create a landing page. Ito po yung link. Ito yung course na yan. Okay? By the way guys, yung 100 pesos Facebook ad strategy, until ano na lang siya, until September yung live training. After noon, ito yung sinasabi ko sa inyo. So nandito po yung strategy, yung framework na tinuturo ko, plus matututo rin kayo gumawa ng landing page dito. Okay, just click the join button and then yun, proceed lang kayo sa checkout. Okay? So anyone else here? By the way, yung sinabi ko nga na 100 pesos Facebook ad strategy, up until September na lang siya, ang live training niya. And for those na gusto matuto yung 100 pesos Facebook ad strategy live, kailangan na nilang mag-enroll sa Digital Scientist para makuha din nila yung 100 pesos Facebook ad strategy framework. Okay, 7:31 na. Let's proceed sa ating anong tawag dito? Lesson for tonight. So we're gonna build our campaign from scratch. Okay, thankful tayo at nandito si Miss Marimar. Ganda naman ang name mo, Marimar. Ano nga ulit yung ad account mo, Miss Marimar? Nakalimutan ko. Ano yung ginawa natin ng day 1? Pag tumatanda talaga, makakalimutin na. Pag paumanhin, wait lang. Pakitype mo nga dito, Marimar Ads. Yun ba yun? Teka. Marimar ba nilagay ko doon? Parang hindi. Oo nga. Galing. Marimar Ads pala. Oo. Diyos ko, pag tumatanda. Okay. Okay. So, nandito ako ngayon sa ad account ni Miss Marimar. Ito siya. Okay. So, blanco. Ganito rin yung most likely makikita ninyo kapag bago yung ad account po ninyo. And ano to, Miss Marimar? Anong line of business po ninyo? Let me know anong line of business ninyo. Na-add na ba natin yung page dito? Parang hindi pa. Medical health, pwede ba yan, coach? Yes, oo. Business settings, I'm not sure kung na-add na natin yung page mo dito. Hindi ko lang matandaan. Again, tumatanda. Pasensya na. Dami nating iniisip. So pages, nandito na ba? Wala pa. May page ka na ba or gagawa tayo ng page? May page ka na ba? Miss Marimar?
Pwede kitang i-unmute. Nasaan ka na ba? Marimar. Si Marimar muna ang mag-unmute. Yan. Yung existing mo na lang. Sige, pwede kang mag-unmute anytime. Binigyan kita ng ng ang tawag dito ng VA Marimar Garcia. Ayan. Add a page. Marimar Garcia. VA Marimar Garcia. At wala. Kasi wala nga pala akong wala akong access dun sa page. Sige, ikaw yung mag-try, ikaw mag-share ng screen mo. Wala nga pala akong access kaya hindi ko siya ma-add. Ikaw pala dapat kasi ikaw yung may-ari. So, remote control access, pahingi ako. Tapos, punta tayo dito sa all tools. All tools, business settings. Okay, and saan na ba yan? Pages. Add page. Add existing Facebook page. VA, yun, VA Marimar Garcia. Yun. Give up ko muna yung remote control para hindi mag-conflict. Paki-click po yung next, Miss Marimar. Tapos, I agree. Yung nasa baba, paki-back yung yan. Claim page and Instagram. Kiduk. Hingihan kaya yata ng Instagram access. I-click mo yung login. Try mo nga muna. Yan. Yan. Sige, continue. Yun. Turn on. Sige, okay lang yan. Yan. X mo na siya. Yan. Yan talaga pag X, no? Yan. Pag X, masakit. Sino guys dito ang nasaktan sa X? Ayan. Naisigit pa talaga yung X na. Okay, sige. Loading. I-refresh mo nga para pumasok. Natawa talo si Nashty. Sorry guys naisingit ko lang. Dito ba, coach? Refresh mo lang. Ba't wala? Sige, refresh mo ulit. Hindi na ipasok, hindi na claim. Bakit? Try mo ulit. Paki-control minus mo nga kasi ang laki masyado ng screen mo. Control minus mo sa keyboard mo. Yan, okay na. Tapos click mo yung add button. Teka. I-X muna. Ito na naman si X. Ayan, pahingi ako ng remote control access. Ayan. Dito tayo pupunta. Business manager para mas maano. Go to business settings. Pages. Ito mas maganda tingnan kasi. Ayoko doon sa portfolio masakit sa mata eh. Although pareho lang din naman yun, kaya lang mas gusto kong tingnan ito. Alam mo naman si Facebook pag tinoyo, kung gusto niyo ng interface na ganoon, alam mo yun, pabago-bago. So every 3 months nagbabago yun. So good luck na lang sa inyo. Pabago-bago po talaga yung interface ni Facebook. Pag hindi mo ma-navigate ng maayos, wala. So click mo yung add button. Try mo, give up ko muna yung remote control pala. Baka mag-conflict eh. Sige, add a page. Type mo dito. Yan. Add page po. Yes, add page. Add all. Ba't siya nag-error? Baka kailangan mong i-switch from personal to to anong tawag doon? To professional yung Instagram mo eh. Try mo lang login. Switch accounts. Sige, try mo dyan. Login. Yan. Kailangan mong tapos minimize mo kaya. Minimize.
Iyan. Ba't ayaw? Try mo nga add all ulit. Anong mangyayari pag tinry mo add all? Gano'n pa rin. That's weird. Sige, X mo na ulit. Lang Di yata. kaya coach, meron lang kasi akong ano dun. Parang an account under VA Marimar Garcia. Ganito po kasi yan guys, no? Kasi minsan, ang nangyayari po kasi dyan, yung ginamit mong Facebook profile, iba yung email address na ginamit mo doon. Tapos nung nag-create ka ng Instagram account, iba din yung email na ginamit mo doon sa Instagram account mo. Kaya po nagkakaganyan. Madalas yun ang nagiging problema ko sa client na hindi sila pareho ng ng login credentials nung email address na ginamit. Okay, sige, click mo nga yung X. Tingnan natin sa Instagram accounts. Dito yung sige, pahingi ako ng remote control access. Dito sa Instagram accounts, sige nga, try mo dito manually, add mo manually. Give up ko muna yung remote control. Kailangan guys na ipapasok niyo yung assets ninyo. When I say assets, yung Instagram ninyo, tsaka yung Facebook page niyo, dapat ma-claim niyo dun sa page po ninyo, sa business portfolio. Ito ang problema talaga. Sige, try mo yan. Kasi pag magkaiba ng magkaiba ng email address, yan usually ang nangyayari, nagkakaproblema. But hindi naman siya absolute na hindi mo na siya magagamit. Malo-launch mo pa rin naman yung ads. Lalabas pa rin naman yan sa pahingi ako ng remote control ulit. Lalabas pa rin naman yan sa ads manager mo kasi ikaw yung may-ari nung page. I'll show you how. Ganito yan. So add accounts. Tapos open events open in ads manager. Lalabas naman yan dito. Remove ko muna tong iba dito Itong mga hindi naman Pag nag-create ads ako, kunyari leads muna halimbawa. Continue. Leads campaign. Sa ad set level, makikita nyo yun dito, yung VA Marimar Garcia. VA. Ayan. Yan lumabas naman siya. Tapos, pagdating mo dito sa ad level, lalabas naman yun dito. Kasi ikaw naman yung may-ari ng page. Ang problema lang, hindi ko makita yung page sa end ko kasi hindi ako admin ng page. So, ang gagawin mo lang is bibigyan mo ako ng access doon sa Facebook page. Okay? VA Marimar Garcia. Ayan, switch mo lang sa page. From personal to page. Tapos pupunta ka dito sa, if I'm not mistaken, see page. Saan ko na ba makikita yan? Dali nakalimutan ko na. Professional dashboard niya ba? Yun, professional dashboard. Tapos pupunta ka sa page access. Yan. Tapos add new. Tapos click mo lang yung next. Tapos hanapin mo lang ako, Clarence Hill. Clarence Hill. Ayan, medyo ito yung mga profile ko. Pero meron ako isang profile na naka-necktie. Dapat yun yung makita natin. Teka, virtual 5 solutions at gmail.com. Wala. At hindi siya lumalabas. Dahil pala akong kapangalan. Saan na yan yung may necktie? Kailangan
kailangan, wait lang. Baliktarin ko nga baka lumabas. Ayun, ito. Yung may necktie. Yan. Tapos, give up ko yung remote control. Pakiclick mo, give access. Okay, and then stop sharing muna kita. Pakilagay mo muna yung password mo. Guys, ganun no. Halimbawang wala kayong access doon sa page. Although may access kayo sa ad accounts, magkaiba kasi yung page access sa ad account access. So kailangan, pag hindi lumalabas yung page doon sa ad account, kailangan meron kang access doon sa page. And yung ginagawa natin ngayon, yun yung eksaktong method or way of adding someone inside your Facebook page. Gets? Okay, let us know, Miss Marimar, kapag goods na tayo. Okay? Okay na po. Sige, you may share your screen ulit. Ayan. Tapos i-check ko para makita nila kung ano yung itsura, ano yung marireceive ko ng notification. So, wait lang Para kung igagawin nyo sa sarili nyong mga accounts, makikita nyo kung saan siya papasok. So, stop sharing muna kita. Dito siya papasok, guys. Sa ito, yung notification, makikita mo siya dito. Tapos, wait lang natin lumabas. Bakit ayaw mag-refresh? Ang bagal naman ng aking, wait lang. Bagal ng aking wifi ngayon. Sorry, nasa Pilipinas tayo. Mabagal talaga wifi. Stop sharing muna natin yon. Tapos, ano rin? Nasa na siya? Ba't wala? Tingnan ko kung nasa email ko Minsan kasi pumapasok sa email yan. Social. Wala. Yan lang. Hindi pumapasok. Social. Wait lang. Refresh lang natin. Yun ang problema. Hindi pumasok sa akin yung invite. Kailangan makikita ko sa notifications I'll give you guys an idea. It's either makikita nyo dito sa notifications, lalabas yun dito sa unread. Wala. Hindi siya dito. All. Wala rin. Dito rin sa email, usually pumapasok yan. Punta sa mismong page to accept. Yes, So try natin yung method na yun. Ano yun? VA Marimar Garcia. Ayan, punta tayo sa mismong page. Saan na yun? Ito. Ayun, gets. Sino to? Pasalamat, thank you Sir Joms. Okay. So yun, pupunta mo yung mismong page and then usually kasi dito yung lumalabas sa unread or sa email. Pero pag wala, yun, puntahan nyo yung Facebook page. Tapos makikita nyo dito, review invite. Ayan, click nyo yung review invite. Next, accept. Not now. Ayan. So yun, meron na akong access doon kay Miss Marimar. Yan, thank you kay Sir Joms. Salamat Sir Joms.
Okay, and then babalik ako dito sa ad account ni Miss Marimar. Ah, ma-technical no guys, no? Ma-technical ba? Gano'n po talaga. Kung gusto niyo pong mag-ads, ma-technical po. 'Yun po talaga susundan natin, okey. So, share ako ng screen, hopefully lumabas na dito sa'kin. Open in Ads Manager, tapos, create, then account info needed, why? We need to confirm about your account before you can publish an ad. So, are you also seeing this one, Miss Marimar, sa end mo? Paki-check nga, stop sharing muna kita. I mean ako, share ka nga ng screen mo. Hindi daw makapag-publish kasi merong problem. May problema. Punta ka dun sa Ads Manager, pahingi ako ng remote control. Bakit gano'n? Baka hindi mo na ano yung email, posibleng hindi mo na-verify yung email, lalabas yun pagka gano'n, eh. Pag-create, oo nga, sige. I-click mo yung, give up ko ng remote control access. Click mo yung go to account overview. Malamang hindi mo na ano yung email na verify. Payment method, okay na. Verify your, phone number, kailangan mo i-verify. Add phone number ka. Na-verify na yung payment method, na-verify na yung email address, so kailangan mo i-verify yung phone number mo. Okay. Daming natutunan ngayong gabi, daming technicalities. Wala pa tayo sa kalahati. PHP or Philippines, yun. O, stop sharing muna kita, baka tawagan niyo si Miss Marimar bigla-bigla. Ayan, naka-stop sharing ka na. So, share mo ulit para ano. Okay. Share mo ulit pagka okay na, Miss Marimar. Mahingi lang ng two-factor authentication yan. And then that's it. Magse-send yun ng 6-digit code and then you need to log in lang. Ilagay niyo lang yung login code. Okay. Alright, goods na yan. Refresh ko muna dito sa end ko kung okay na. Kasama po yung technicalities na yan guys, no? So, ba't ganun? Nakalabas pa rin. Why? Lumalabas pa rin sa'yo? Sige nga, try mo dun sa Ads Manager pumunta. Refresh mo dyan sa'yo, tapos try mo sa Ads Manager. Oh, nakalabas pa rin sa akin dito. Verify phone number naman eh. Okay na. Ganon. Bakit hindi siya, ano? Create. Tingnan natin kung lalabas sa akin yung page. Ganun pa rin sa'yo, may account overview pa rin. Teka. Leads, VA, Marimar Garcia. Ito na, lumabas na sa akin. Okay na. Okey-dok. So, stop sharing ka na. Okay na, pasok na sa akin. Hopefully mag-okay na siya. Okay. Alright, meron ka bang image diyan na pwede natin gamitin sa ads mo? Temporarily, pang ano lang, for the sake of this demonstration lang. Send mo lang sa email ko. Meron ka ba or wala pa po? Okay, sige. Create tayo ng email coach. Sige, ito yung email ko. Virtual 5 solutions
gmail.com. Yan. Email mo lang dyan, kahit isang image lang para i-set up natin today. Yeah, wait ko tonight. Okay. Let me know pag na-send na para mai-launch na natin. Ma'am Vida, nandiyan ka ba? Kumusta ka na, Ma'am Vida? Sent na po, okay. How are you, Ma'am Vida? Na-traffic siguro, Miss Marimar, wala pa eh. Ito na, okay na. Kala ko na-traffic eh. Ito. Wala ka bang square nito? Para ano pa to? Anong tawag dito? Vertical kasi to eh. Wala ka bang square? Sige, pare-size ako. Mabilisan tayo. Yan. Pero sige, for the sake of this demo, i-ano ko na to. Habang nire-resize mo, pwede ko na siyang i-ano, sa bagay. Wag na nating antayin. Although i-resize mo yan, antayin namin. Pero ngayon sisimulan ko na para nakaano tayo. So ngayon guys, since yung kay Miss Marimar is, ang tawag dito? Services, no? Most likely ang pricing nito is ito, $sign pala to. So sa ibang bansa pa to. So usually pagka mga ganitong aesthetic services, mataas ang price points nito. Kailangan lead generation ang gagamitin mo dito. All you need to do is to go to your ads manager, click the create button, and then lead generation, ito leads, click continue, manual leads campaign. Kung medyo mabilis guys, may recording naman to, pwede nyo sundan. Continue. Kasi 4 na campaigns po ang isa-set up po natin ngayon, kaya kailangan ko pong medyo So TOF, conversions, CTM leads testing. Ano yung ibig sabihin ng TOF? That's top of the funnel campaign. Okay, divided po kasi yan into 3 campaigns or into 3, may tinatawag tayong audience temperature, pabiya na ganyan. So ito yung cold or tinatawag ko itong top of the funnel. Ito yung warm. Ito yung mga nag-engage na dun sa cold. Tinatawag ko itong MOFU. Okay, or middle of the funnel. Tapos ito naman is hot. Okay, ito naman yung bottom of the funnel or BOFU. Okay, so ganun po yung structure na yan. Kaya po, itong nakikita po ninyo is TOF, conversion, CTM leads testing. Tapos pagdating dito, anong target nito, Miss Marimar? Ibang bansa? US ba to? Canada? Let me know. Ano ba to? Florida. Pero bakit ganun? Sa ad account mo siya niraran. Dapat sa ad account ni client. Hindi dapat sa'yo. Nagwa-wonder lang ako, bakit sa ad account mo siya nila-launch? Dapat sa ad account to ni client. Bibigyan ka ng access. Hindi pa po ako nagra-run, coach. Okay. No. I mean, ang ibig ko sabihin, Miss Marimar, if you can unmute yourself para mas magkaintindihan tayo. I would assume itong si Glow Spring Health, ito yung client mo abroad, tama ba? Pwede ka mag-unmute. Binigyan kita ng Di po ako makapag-unmute. Ay, okay na po. Ayan, narinig na kita. Apo. Ano yun, coach?
Sino to si Glow Spring Health? Client mo to? Apo. Okay. So, ang right way of running ads, hindi sa ad account mo. Dapat sa ad account niya. Sa Facebook page niya po. Hindi po, sa ad account po niya. Magkaiba ang Facebook page sa ad account. Tingnan mo to. Yung structure na to, ito yung buong business portfolio mo. Pagmamay-ari mo to, hindi ni client. Kapag niran mo ito sa business portfolio mo, you own the data, not the client. So ang gagawin mo doon is tuturuan mo si client gumawa ng business portfolio the same way kung paano ko ginawa yung business portfolio mo. And then what's gonna happen is, pag may business portfolio na si client na ganito, i-add ka niya sa loob ng business portfolio. The same way nung ipinasok ko yung business manager mo. Make sense? Kahit coach may full control ako ng page niya, pwedeng ako na yung gagawa ng ad account niya. Hindi po. Magkaiba po yung control sa page at Iba magkaiba pa ang yun. control ng business portfolio. You might have, you might, kumbaga, may Facebook page access ka, pero kapag niran mo yung sa ad account mo, you own the data kasi ang nai-store ang data sa loob ng ad account tsaka sa loob sa mismong page. Ngayon, kapag sooner or later mag-break kayo ni client at maging ex mo na siya, yung data ng ad account mo, yung data nung niran mo na ads, naka-store sa ad account mo. Although meron naman siyang data sa page, pero yun nga, hindi niya pagmamay-ari yung data ng ad account. Na supposedly dapat yung pag nag-run ka ng ads in behalf of your client, hindi sa ad account mo. Mali po yun. Okay? Pero for the sake of this demo, i-launch natin ito sa ad account mo. Pero by the time na anong tawag dito, maglo-launch ka ng ads, dapat sa ad account niya or sa business portfolio niya. Make sense? Okay po. Okay. Happy. So, for the sake of this demo lang, gawin lang natin yan. Okay? So, balik tayo dito. So, yung campaign name, tatlong level yan. Campaign, ad set, and ad. Okay? Sa campaign name, nandito yung campaign objective mo. Pangalanan lang natin ng TOF conversions. Dito sa leads testing, isi-select natin is messenger. Okay? And papangalanan ko tong US, kung sa US yung targeting niya. Broad Open Audience -1. Tapos, papalitan ko to ng page si VA Marimar Garcia. Tapos ito, view terms lang. I-click mo lang tong view terms. View terms. I agree. Agree ka lang. Ayan. Tapos, usually, sa US kasi, minimum ko dun $10 to $20 sa testing. Okay, for the sake of this demo, let's assume na 100 pesos lang. Okay. Dito sa Philippines, 100 pesos. Tapos September 12, midnight, 12 a.m. Bakit 12 midnight? Kasi we want to spread out our budget sa 24-hour window. So halimbawa 12 a.m. ito, okay, 12 p.m. ito, tapos 12 a.m. ulit the following day. So kapag nag-launch kasi tayo ng midday, halimbawa 10 a.m. na tayo nag-launch ng campaigns natin, na-miss natin yung window of opportunity between 6 a.m. to 8 a.m. Ano yung meron dito sa window na to, papasok po yun ng trabaho yung mga tao, nandoon po sila nakatutok sa cellphone po nila. So kailangan nyo po makuha tong window na to at yung window na pauwi sila ng bahay. Kailangan nyo po yung window na yan. Kaya 12 a.m. and 12 a.m. the following day para yung budget po ninyo may spread out all throughout the day. At hindi magra-rush po si Facebook para maubos yung budget po niya. Okay? Mamaya po na yung questions. Mamaya ko na sasagutin and proceed na ako dito para ano tayo. So, Miss Marimar, waiting ako dun sa sa resizing ng image. For this scenario, I'm going to put image 1 or IMG1, C1, H1. Ayan yung naming convention ko. So, image 1, yung C1, that's copy 1 or add copy 1 and headline 1. Kaya po siya ganun yung ginagawa ko. And then what I'm gonna do is
add media, add image. Tapos i-upload ko lang siya, yung image na pinadala ni Miss Marimar. Ito siya yung Stacy's Botox Reel. So, yun siya. And then, i-click ko lang yan dito. Okay, usually, dahil nga, ano to, vertical, ito, pasok yun dito sa 9:16 na ratio. Pag dito sa original, kailangan mo dito ng 1080 by 1080 or kwadrado, square. Okay, Miss Marimar, pasend ako ng ano, ng yung square kung meron na. Para isushoot natin yung square doon sa ano. Okay? Mhm. Wait na lang natin yung ano. Wait natin yung image, kwadradong image. 1080 by 1080 sa Canva, Miss Marimar. Marimar. Wait natin. Kasi hindi po yan lalabas sa ano, yung placements kasi na yan, tingnan nyo to. Ito guys, this ad will not show up on certain placements you've selected or maybe automatically crop. So hindi po siya ano, hindi po siya on it coach kasi okay lang 'yan Miss Marimar for the sake of this demo lang basta kwadrado okay lang 'yan. Kahit ano nakalagay, walang problema doon. Send mo na siya. Kasi for demo purposes lang naman 'to. Okay? Send na po. Refresh lang natin. Na traffic lang. Ayun, yun na. Eto ba? Hindi, reel pala to. Teka. Ba't dalawa? Nakadalawa. Naka-zip. Wala naman tong virus, Miss Marimar. Hindi mo naman ako i-hack. May hack mo ako eh. Ayan. So, i-X muna natin. Ayan, si X na naman. Remove muna natin yan. So, add media, add image, upload, tapos hanapin natin yung ito. Yung halimbawa ito. Ayan. Ayan. So, click natin. So ayan, pasok yung 1:1, yung 1:1 ratio is kwadrado. Tapos makikita nyo yung 9:16, di ba? Blanco tong part nung itaas sa sa baba. So ang gagawin nyo dyan, click nyo yung replace. Tapos kukunin natin itong na-upload natin kanina na vertical, yung 1080 by 1920. Yung isa 1080 by 1080. So mafe-fill niya yung gap, which is vertical tsaka square. Tapos ito pwedeng i-move mo na lang to din eh. Ayan, makakrop niya na yan ng kusa. Okay? Click mo yung next and then skip and continue. Click mo lang yan dahil. Tapos, dito sa Messenger, gagawa tayo ng template. So, click mo lang yung edit. Okay, create new. Click mo yung advanced. Tapos, type mo lang broad chat flow 1.0. Tapos, click mo sa content, welcome message. Usually, nire-remove ko na to. And then questions. Are you interested in our products or services? Yes or no? Ayan. Kasi pagka nag-yes, magpo-proceed yung pangalawang question. Kapag no, disqualified na yung audience. Okay, hindi na magpo-push through yung sequence. Tapos, nire-remove ko tong city. Tapos, mag-a-add question ako. Custom question. Let's say, for example, which services are you interested in? Are you interested in? Tapos, maglalagay tayo ng option dito. Halimbawa, Botox.
Okay, lalabas yun dito yung ano mo, yung selection mo, Botox, tapos add option, let's say facial facial expression, facelift. Ano pa yan, Miss Marimar? Facelift, Botox, ano pa? Ah, ano pang isa? Filler, yon filler. 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 Yan. So, I would suggest, dito dun sa selection, gawan niyo lang mga at least 2 to 3 selections. Kasi 'pag dito masyado ng marami, minsan hindi na nila nai-slide kasi yung iba hindi naman techie. So, at least 2 to 3 lang na ano, na options. And then kapagka wala dun sa ano nila, magtatanong naman yan kung meron kayong ganitong, services. Tapos ganun din, completion message, "Thanks for answering our question. We'll contact you as soon as possible." As soon as possible. Tapos disqualification message, it looks okay na yan. Tapos sa privacy policy, pupuntahan lang natin yung Facebook page ni Miss Marimar kasi, kukunin natin yung URL ng Facebook page niya. So, VA Marimar Garcia. Ayan. I-click mo lang 'to, yung page. Random yung nandito na ID. Ito 615 blah, 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 981 yung dulo. Usually, ang ginagawa ko diyan, pinapalitan ko yung nilalagyan ko ng username. So, I believe nandito siya sa professional dashboard. If I'm not mistaken, hindi yata. Teka. Settings, tingnan natin. Settings, page details. Tapos, saan na nga ba yan? Teka, back. Settings, page setup yata. Ayan, page setup, click mo yung view. Tapos ito, lalagay mo ng username. So, click edit. VA, lagyan natin. VA Marimar Garcia. Yan, username available. VA siguro dash, parang maganda naman tingnan. Hindi. VA, hindi, okay na yan, username available. So, save changes. Tapos lalagay ko yung password ko. Siyempre, i-stop ko muna yung screen share ko para hindi nyo naman ako i-hack. Baka mamaya bigla nyo akong i-hack eh. Yun, meron tayong libro ng password dito sa ating notebook. Okay. Sana okay siya. Okay naman. Ayan, okay na siya. So, share ko ulit ako ng screen. Share screen, boom. So, pag tinignan mo dito yung page mo, Miss Marimar, okay na siya, professional looking na yan. Yung URL mo kasi mayroon na siyang slug. Ayun o, hindi na siya random. Okay, VA Marimar Garcia. Ayan. So, kukunin mo yung URL na yan, tapos babalik ka dito. Yun ang ilalagay mo sa privacy policy kasi wala ka pa namang website. Tapos, click mo na yung save. Got it? Then, that's it. Meron ka ng Broad Chat Flow 1.0. The next thing that you're gonna do is gagawa ka na ng primary text. Okay, stop sharing ko muna. Gagawa ka ng primary text. Usually sa ChatGPT ko lang naman yung ginagawa. So, buksan natin yung ChatGPT natin. Kasi hindi naman tayo marunong mag-English eh. Hindi naman tayo Englishare eh. Kahit yung tawag dito, free version ng ChatGPT, punta ka lang dito. Tapos, type mo lang dito, we are an aesthetic company called, ano nga ba yung company mo? Ano to?
Anong company mo? Kalimutan ko. Ano yung isa? Glow Spring Health. Yan, Glow Spring. And Glow Spring Health. We are an aesthetic company called Glow Spring Health, providing different services like Botox, fillers, ano pa ba? Facelift, write a compelling ad copy using the AIDA model. That's it. Yan natin. Okay, antayin natin yung AIDA model. Okay, then copyahin natin to. Copy natin yan. Tapos lipat tayo dito. Paste natin dito. Obviously, tatanggalin mo tong word na attention, itong interest, kasi hindi kasama yan. Attention, interest, desire, tapos action. And then, usually, ito na rin yung ginagamit kong headline. So, pupunta ka dito. Tapos yung headline, ipapasok mo doon. Puk. Meron ka ng headline, meron ka ng text. So, ito na yung itsura nung mo, is your skin, blah, blah, blah. Re-reviewin mo to kasi minsan, hindi siya ad compliant yung ad copy. Is your skin showing signs of aging? And you're looking for a natural, rejuvenated appearance. Pasok sa sa anong tawag dito? Yung dun sa advertising guidelines ni Facebook, hindi siya compliant. Parang sinabi mo na agad na yung nagkakaroon ka na ba ng skin aging? So mukhang mare-reject to. Let's say we can rephrase it something like eto. Are you looking for a natural, rejuvenated appearance? Are you looking for a natural, rejuvenated appearance? Yes, medyo hindi siya masyadong, it's very straightforward. So ayaw ni Facebook yun. Pagka pumunta ka kasi sa Facebook advertising guidelines, pag tinignan mo dito, personal attribute yun papasok. Ito, personal attributes. Meta's advertising policy prohibiting ads that contain personal attributes, including misinformation and avoiding assumption about someone's personal attributes. Personal health and appearance. Our advertising policy prohibiting ads that generate a negative self-perception or imply unrealistic or unexpected results. So, yung ad na yun, yung copy na yun, mara-reject yun. Hopefully, hindi na ma-reject to. So, paano malalaman, coach, yung rules sa mga ad copy sa campaign? Itong Meta Advertising Guidelines, send ko po sa inyo. Dito sa chat box. Basahin nyo to, guys. Para hindi po kayo nare-reject ng ads. Okay, so all good, mukhang all goods naman na to, and then I'll publish this one. Okay? Then, I'm gonna create a new campaign. So, nakakaisang campaign pa lang tayo. 4 na campaign yung gagawin ko eh. So, ayan. One campaign. Ang gagawin ko dito, i-off ko na lang muna para hindi siya mag-live mamayang madaling araw. Okay, what I'm gonna do is, para mas mabilis yung aking navigation, dinuduplicate ko yan usually, itong bar na to, itong tab na to. Duplicate.
para dito ako sa kabila gagawa ng bagong campaign. Tapos yung nasa kabila, itong kaliwa, yun yung pagkukuhanan ko ng asset. So, halimbawa, ganito. So itong pencil sign, copy ko to. Lipat ako dito. Tapos create. And then, leads pa rin. Continue. Manual leads campaign, continue. Tapos, lalagay ko dito yung, instead na CTM, ang gagawin ko naman ngayon ay FB leads. Okay, FB form. FB form leads. Tapos sa ad set level, lalagyan ko dito US, kung Philippines, o di Philippines, kung US, US. Ayan. So, instant forms naman ang isi-select mo dito. Kanina, di ba, ang sinelect natin Messenger? So, ngayon, instant form naman yung gagamitin mo. Tapos, select ko yung page dito, VA Marimar Garcia. Maximize number of leads. Okay yan, tama yan. Tapos, 100 pesos. Tapos, September 12 midnight. Ayan. Tapos, kung magpapalit pala kayo guys ng location, ito lang. Edit nyo lang ito. Tapos kung halimbawa gusto niyo ng male or female lang, ito, switch to original audience option. Use original audience. So yun, makikita nyo dito yung options. Okay? So hindi ko muna gagalawin yan, so wala akong interest targeting na gagamitin dyan. Pupunta ako dito, same thing pa rin. Image C1H1. Pwede yan sa specific location, yes, Miss Marimar. Okay, tapos add media, add image, ganun pa rin. I-shoot mo pa rin yung shoot mo na same image. Ayan. Ay, mali. Wait. Add media. Ito, next. Tapos yung dito, i-replace mo lang nung vertical. Ayan, next. Okay, and then click mo yung next, and then skip and continue. Done. And then that's it. Kukunin mo din yung ginamit mong copy dito. Yan, copyhin lang natin to. Lipat natin dito sa kabila. Copyhin natin yung headline. Lagay natin dito. Headline. And then this time, mag-create na tayo ng Facebook lead form. Kanina, click to message. Ngayon naman, Facebook lead form. So, ang gagawin natin, add form. Mapupunta tayo dito sa baba, create form. So, lalagyan natin dito, broad broad FB form leads 1.0. You can select either more volume or higher intent, but for the sake of this demo, I'm just gonna select more volume. So I'm gonna click next. And background image, pwede mong ilagay yung background image nung mismong ad mo or pwede kang mag-upload ng image na gusto mo. So greeting recommended, turn on mo lang ito. Sa headline, siguro ito na muna gamitin natin for the sake of this demo. Okay, lagay ko dito headline. Tapos sa paragraph, siguro kunin ko muna to. Okay. Yan. So, ganito na magiging itsura ng form. Okay, and then continue. Tapos, you can ask questions like, please answer by providing your information. You agree that one of our staff will reach out to you. Tama ba yung English ko na yan? Yan, copyhin natin yan, tapos punta tayo dito. Rewrite this. Yan. ChatGPT tayo. Hindi mo tayo Englishero eh. Yan. So, nirephrase niya na. Copy mo lang, and then balik ka dito. Paste. Yan. Tapos, depende kung ano yung hihingin mong information sa kanila. Email address or full name, pwede mong i-move to sa taas. Tapos, add category ka, user information, contact fields, phone number.
Kung hihingi ka ng phone number, ito, full name, email, and phone number, yon pwede mo ilagay dyan. Tapos, ito guys, yung mga high-ticket products, yung mga real estate agents, yung mga financial advisors, yung mga clinics, no? So, pwede mong gamitin itong form na to. So, i-click mo yung next and then privacy policy, ganun pa rin. Pupunta ka pa rin doon sa page mo. Kasi wala ka pa namang website. Punta ka dito sa Marimar Garcia. Yan, punta ka dito. Lalagay mo yung link. Tapos doon sa link text, lagay mo lang dito privacy policy. Privacy policy. And then click mo yung next. Thanks, you're all set. You can visit our website. Since wala ka pa namang website, ang gawin mo dito, you can visit our Facebook page. Facebook page. Tapos, yung URL pa rin ng Facebook page mo, ilalagay mo. Copy mo to. Tapos, yun ilalagay mo ditong link. Okay, view or visit our FB page. Yun, that's it. Ito na makikita nila dito. Okay, and then create form. Yan, meron ka ng form. Once the form is created, hindi mo na siya ma-edit. Ang gagawin mo doon, i-duplicate mo na siya para magkaroon ka ng bagong form. Halimbawa, kaya pinangalanan ko to ng Broad FB Form Leads 1.0 para kung sakali na mayroon kang i-edit, ang gagawin mo lang, click mo lang tong duplicate. Tapos papangalanan mo ng bagong ano tawag dito, naming convention, yung bagong form. Okay, so magiging ano na siya, magiging FB Form Leads 2.0. Okay? So yan. Goods na tayo dito and then publish. Okay, and then yan, meron na tayong dalawang campaign. Okidok. Ayan, dalawang campaign na naka-launch natin na ito, pwede ko na i-turn off to. Meron pa tayong isa pang ilo-launch na isang campaign. Ang gagawin natin, kukopyahin lang natin to. Then create again, leads ulit. Continue, manual leads campaign, continue. Tapos ipi-paste natin to dito. Instead na FB form leads, ang gagawin natin dito, click to call. Okay? Click to call testing. Pagdating dito sa ad set level, kanina 'di ba, Messenger yung unang-una natin, pangalawa yung instant form yung katatapos lang natin. Ngayon naman, ang gagawin natin is calls. Okay, so diretso sa mobile number mo, diretso tawag. So ilalagay natin dito is US, ganun pa rin, broad option audience. Yan. Calls na siya. Tapos, VA, Marimar Garcia, 100 pesos, September 12, 12 midnight. Then, pagdating mo dito sa ad level, i-click mo dito sa baba kasi hahanapan ka ng number. Ayan, country code, Philippines, PH. Tapos, ayan, malalaman tuloy nila yung number mo. Sige, pasend na lang dito, Miss Marimar. Nung iyong number. Kasi ilalagay natin, okay. Anyway, kung ayaw, sige, okay lang, walang problema. So, ganun lang siya, guys. Mabilis lang naman to. Hindi mo na kailangan dito ng pangalan nito ng form, basta diretso na sa mobile number mo. Ako nga pala, dahil US client nga pala. Pero for the sake of this demo, that's the reason why I'm asking the number. Sige, kahit ano na lang. Hindi pwedeng kahit ano na lang kasi mararegister yun dito. So, for the sake of this demo, ganun pa rin, lalagay mo lang ng image. Huwag din natin ilagay yung number ni Ms. Marimar. So, lagay lang natin dyan. And then that's it. So, same primary text, same headline. Magkakaiba lang dito, may mobile number. Okay, that's the third
anong tawag dito? That's the third campaign setup. Yung pang-apat na campaign setup is the retargeting campaign. Remove ko na to, discard drops ko na to kasi baka mag-cause ng confusion. Okay, yung pang-apat na campaign setup is yung retargeting campaign. So ang gagawin ko lang dito, i-duplicate ko lang ito para hindi na ako mag-setup. Hindi, gawa na lang siguro ako ng bago. So create campaign, leads, continue, manual leads campaign, continue. Ngayon naman, middle of the funnel naman siya. MOF, conversions, CPM leads, retargeting. Usually, ganun ko ginagawa. Retargeting. Tapos, ang ginagawa ko doon, punta muna ako dito sa kabilang tab. Gagawa tayo ng custom audience. So, pupunta ako dito sa All Tools, Hamburger Menu. Click ko yung audiences. Mag-create ako ng custom audience para ma-retarget yung mga taong nakakita ng una kong campaigns. Gagawin ko, create a custom audience. Tapos, Facebook page. Pwede ka rin mag-create ng Instagram account na custom audience. Click mo yung Facebook page, click next. Tapos, lagay mo dito yung hanapin mo yung page mo. Ayan. Tapos, everyone who engaged with your page in the past 365. So, ito type mo yan dito. Everyone who engage FB 365. And then, create audience. Okidok. Check natin dahil meron siyang IG, create audience. Ay, wala akong access doon sa IG eh. So, most likely hindi ko siya makikita. So, nagpa-populate na siya. Ang gagawin ko na, babalik ako dito. Refresh ko muna to. Okay. Medyo mabagal ang net natin ngayon. Okay, mataas ang ping. Okay, so punta tayo dito sa ad set level. So, mangyayari nun, messenger, tapos, usually nilalagay ko dito, stock audience 365. Ganyan ang naming convention ko sa retargeting campaign. Tapos pagdating dito, obviously, yung page mo ilalagay mo. Tapos babudgetan mo ng maliit na budget lang, 100 pesos. So ito kahit hindi mo na schedule kasi retargeting campaign naman to eh. So walang problema kahit hindi mo na siya schedule. Tapos pagdating dito sa baba, switch to original audience options. Use original audience. Tapos baba ka dito, hanapin mo dito sa custom audience yung ginawa mong custom audience. Pag kinilik mo yung custom audience, lalabas na yung ginawa natin. So everyone who engage FB 365, lagay mo yan dyan. Kung meron kang Instagram, pwede mo ilagay din. Tapos all website visitors. Kasi pwede ka mag-create ng audience dito eh. Custom audience. Ayan, website visitors, Instagram account, Facebook page. Pwede ka rin mag-upload ng customer list mo dito. So everyone who watched the video, yan, marami kang pwedeng gawin dyan sa custom audience. Okay, for the sake of this demo, nandoon na yung everyone who engaged FB. Make sure na i-uncheck mo tong advantage custom audience. Kasi pag ito naka-check, mag-i-expand yung audience mo. Okay, so i-uncheck mo lagi to pag custom audience. Dapat ito lang yung tatamaan. Okay? So, dito, actually, hindi ko na kailangang gumawa ng ad kasi meron na tayong ad kanina. So, although, dapat dinuplicate ko na lang. So, although, sige. Lagay ko dito. Ito siya. Tapos dito sa 9x16, replace lang natin ang vertical. Itong 19x1, move mo lang to dito para okay na siya. Click next. Skip on continue. Done. Tapos, balik ako dito sa sa Ads Manager. Kukunin ko yung location po is Miss Scarlett.
pwede mo na siyang all over the Philippines. Kasi kung ano lang naman yung tinarget mo doon sa top of the funnel, sila lang din naman yung tatamaan ng middle of the funnel mo. Okay? Mamaya na ako sasagot. Wait lang. Para matapos natin ito. Yan, kukunin natin to. Yun ang ipapasok natin dito. And then headline. Messenger. And then ito. Yan. Broad FB lead form 1.0. Then same naming convention. Image 1. C1H1 and then publish. Okay? So, bali technically, 4 yung na-create natin. Yung click to call lang, hindi ko pinablish kasi hindi naman natin kailangan ng hindi na ako nagha-hot audience, bali. Juni. Bali, 2 company lang ginagawa ko. Isang cold, tsaka isang warm. So, pag tinignan mo to, TOF tsaka MOF na lang. Hindi na ako nag-hot audience. Automatically, ganoon na lang yan. So, turn off natin to. Tapos, anong tawag dito? May nakalimutan ako. Ano ba nakalimutan ko? So, may custom audience na tayo. FB form, CTM leads. Ayan. Ano nga ba yung tanong na, no? Need ba talaga multiple ads ang run for one creative? Sagutin ko itong mga tanong dito. Si Nashti, good evening coach. I have 12 active ads as of right now. Is it optimal to have one campaign, one ad set, 2 ads, poster, and video? I have the same demographics. Okay lang po yun, Sir Nashti. Make sure lang din na medyo maganda yung budget mo. Kasi kung ang structure kasi na ginagamit ko, one campaign, one ad set, one ad. Tapos 100 pesos lang. Okay, tapos kung magdadagdag ako ng bagong ad, ang ginagawa ko, dinoduplicate ko lang yung ad set, tapos 100 pesos ulit, bagong ad. Okay? So, parang open audience 1, open audience 2, open audience 3. Okay? Meron ako nakalimutan pala. Dito pala sa ad set level, 'di ba meron tayong ginawang form dito sa ad set level, ay bakit nag-add error? Sabi ko na nga ba rejected eh. Mare-reject eh. Ayun, na-reject nga, 3. Nasa ad copy yun. Problema yun pag ad copy. Ayan. So, ingat kayo dun sa kasi ito, na-reject na, hindi pa nagla-live. So, ang gagawin mo dyan, ang tawag dito, Miss Marimar, is papalitan mo yung ad copy kasi masyado siyang personal attributes ang nakalagay. Ayun, are you looking for a natural rejuvenated appearance? Masyado siyang pwedeng gawin mo dito, tanggalin mo tong headline, itong first liner na to, tapos ito lang itira mo. At Glow Spring Health, we specialize in Botox, blah, blah, blah. Imagine smoother glowing skin. At tanggalin mo din to, hindi rin siya ad compliant. So, tanggalin mo to. And then, ito. Yan. So, parang general lang siya. General statement about your services. Hindi mo sinasabi na pangit ba yung skin mo, dito ka na. Ayan. So, publish natin ulit to. Yan, publish. So, ganun yung gagawin. Okay. So, ito, last na lang bago natin yung call natin. Di ba meron tayong ginawang tawag dito, chat flow. So, ang gagawin mo lang dyan, i-duplicate mo lang ito para mag-create ka ng bagong chat flow. Pagdating mo dito sa advanced, papalitan mo siya ng interest chat flow 1.0. Okay? Pagdating dito sa content, lalagyan mo dito sa welcome message ng emoji. Okay? Kanyara, smiley na ganun. Okay? Anong purpose nitong emoji?
para kapagka merong nag-message sa inyo, sa page po ninyo, tapos let's say nag-avail ng services or ah, bumili ng products or services po ninyo, alam po ninyo na galing sila sa interest targeting kasi may emoji. Yung kanina na ginawa natin, broad chat flow, wala tayong ginalagay na emoji doon. So every time na makakakita kayo ng, let's say, dito sa Meta Business Suite ninyo na conversation tapos may emoji, pag kinilig nyo sa inbox, makikita nyo dito yung response ng tao, yung user, kung merong emoji or wala. Okay? Yun po yung purpose kung bakit pinalagyan ko ng emoji yung interest na chat flow. Para mayroon siyang identifier kung tawagin para mag-segregate kung alin yung galing sa broad audience saka doon sa interest targeting na audience. Make sense? Okay, sagutin ko yung mga tanong dito sa taas. Simulan ko sa pinakataas pababa. Miss Ana Rica Aboro, 12 noon sa PH, hindi po. Bali, ang mangyayari po noon, for this demo lang kasi dahil nagkamali yung yung dapat supposedly account ni client. Ang gagawin mo, Miss Ana Rica, pag sa US, pupunta ka ng punta ka sa website na to, Dateful Converter. Dateful Time Zone Converter. Punta ka dito. Tapos, let's say for example, United States Eastern Time, 12 a.m. Tapos sa local time, ano yan? Oo nga, tama pala. 12 p.m. sa atin, tapos 12 a.m. sa United States. So yan, pwede mo siyang i-convert yung time dito. Okay? So 12 p.m. Eastern Time. Kasi maraming time zone ang US eh. May Eastern, may PDT, if I'm not mistaken. So 4 yata or 5, if I'm not mistaken. Okay, so Coach, paano natin makuha yung warm hot audience? After nung top of the funnel setup, anong setup na po yung gagawin? Yun na po yung yung ginawa ko, yung middle of the funnel. Basta top of the funnel and middle of the funnel, yun na yun. Okay? Ilang days maganda i-run yung TOF? 3 days and 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Sundin po yung June, sundin mo yung 100 pesos Facebook Ad Strategy Framework. Okay? Nandoon po nakalagay po doon yan. Di po ba dapat number ni client? Okay, nasagot na to. Anong location sa retargeting, buong Philippines or buong US na? Okay lang yan. Pwede po ba isabay ang isa-isang campaign yung dalawa or more ad sets sa interest targeting na different personas ang tina-target? Ganito yan, SK, yan nakalagay dito SK. Pag one persona, one ad set. Tapos so yung ad na yon dapat pasok doon sa target persona mo. Or yung target buyer persona. Diba kung OFW yung ad set, dapat yung ad pang OFW. Tapos kung iba naman yung target ng isang ad set, halimbawa business owners yung targeting ng ad set, tapos yung sa ad level, naka-specific sa business owners. Okay? Pwede yung coach pag Pwede yung coach pag na-reject, i-edit lang din launch ulit. Yes, Miss Marimar. Unless otherwise, nag-launch, nag-live na siya, nag-run na siya, tapos na-reject, duplicate mo na lang, tapos mag-create ka ng bago. Okay? Huwag mo nang galawin yung nag-live, tapos na-reject. Huwag mo na siyang anahin. For testing, for campaigns, lahat leads, iba-iba. Yes. Tama po, Miss Scarlett.
Another question po pala, kapag sales tapos website po ba, recommended po ba na yung landing page mo is Shopee, Lazada, product link? Ang problema kasi diyan ang problema diyan SK kapag ka Lazada product link, eh, walang pixel dun, eh, hindi mo siya malalagyan ng pixel. Unless otherwise nakasipas ka yung meron kasing ano, eh, merong tawag dun yung puwede mong i-integrate yung ano, yung Lazada and Shopee sa ads manager mo pero medyo ma-technical na yun. Hindi masyadong advanced na siya. Pero puwede ka rin kasi mag-run ng puwede kang mag-run ng traffic campaign, sending traffic to your Lazada website or Lazada shop or, Shopee shop, puwede yun. Okey, ang gawin mo, mag-messaging campaign ka tapos halimbawa sasabihin nung customer, "Yes, I'm ready to order. Ito po yung link namin sa Shopee." Puwede po yun. Okey, doon sa Messenger. "Coach, meron akong one page pero 2 products. Puwede ba ako gumawa ng 2 ads para sa 2 products, 1 ad product?" Kung parehong ano lang po yan, Sir Michael Gomez, kung parehong niche, okey lang po yun, walang problema. Pero pagka magkaiba, halimbawa 2 product, yung isang product, eh, pampa-ano, pampaganda tapos yung isang product, eh, pangluto sa kusina or pang ano yan, gamit sa kusina. So, magkaibang demographics yun. So, dapat magkaiba silang page or magkaiba silang ad account. Sir, paano kung carousel ang gagamitin sa lead gen? Yes, puwede naman. Coach, ako po nagtanong kahapon about A/B testing, nakakalito po. Di ko po masundan paano po ba yung tamang paraan. Sa A/B testing po, kapag baguhan ka po diyan Rojas, wag niyo po munang papakialaman yung A/B testing. Ang pinaka the best pong framework na gamitin ninyo, yung tinuro ko sa inyo na one campaign, tapos multiple ad sets, one broad open audience, tsaka interest targeting. Wag mo mag-A/B test lang kayo pag may website kayo or landing page. Tsaka niyo lang po makikita yung difference dun. Sa A/B testing po kasi komplikado po yun, masyado siyang advanced. Kung gusto niyo nung lesson na yun nasa ano po yun, nasa senior specialist or, ₱100 Facebook ad strategy. So, dun muna kayo kung beginner po pa lang po kayo, one campaign tapos multiple ad sets, yun na po muna yung gamitin po ninyo. Coach, 200 yung daily budget ko sa lahat ng 12 ads ko, pero umaabot ako ng 100K pesos a month. Should I change my daily budget ba? Nashti, sasagutin ko yan sa day 5. Kung ano yung equivalent or bakit ka mag-change ng budget or bakit ka mag-i-increase ng budget or magre-reduce ng budget, nasa day 5 po yung lesson po natin na yan. Okay? Kasi kailangan ma-justify mo muna yung budget mo, bakit ka mag-i-increase. Ano yung reasons bakit ka mag-i-increase ng budget? Ano yung ideal cost per lead or cost per purchase mo bago ka mag-increase ng budget? Pag hindi mo alam yung ideal cost, hindi ka dapat mag-increase ng budget. Okay? Ang laki naman nito, Miss Aizel. Ano po optimal time ng ads like off? Wag niyo pong i-off. Dire-diretso lang po, Sir Jeffrey. Papatayin niyo lang after 3 days or after 5 to 7 days. Wag kayong wag kayong mag-o-on and off just because ang gusto niyo, eh, mag-live lang siya ng gabi or ng umaga, wag niyong igaganon, dapat dire-diretso. Si Miss Aizel, Coach, upon checking my one ad account using my personal FB account, na-mention mo before na dapat wag gamitin ang personal FB para if ever magka-problem ay maka-access pa rin ako. How to change this other my personal FB account? Meron din akong FB page for my business which is insurance. Miss Aizel, i-a-add mo lang po yung page mo doon sa ad account. The way kung paano natin tinry gawin yung ad page kanina sa doon kay Miss Marimar, i-a-add page mo lang siya. Para yung page mo na yun, ma-claim mo doon sa ad account na yun. Okay? So, para hindi man siya malipat, nandoon pa rin sa personal ad account mo, pero na-claim mo doon sa business portfolio. Meron po kayong website
Sir John? Sige, share mo ngayon. Ipakita ko yung A/B testing. Ako mag-A/B test ngayon. Share mo yung ano mo, yung screen mo ngayon tapos mag-A/B test tayo para makita mo kung paano. Ito bonus na 'to, Sir John Rojas, bonus na 'to. Baka dapat wala ito sa ano, sa course na dito sa 5-day challenge para pakita ko sa'yo kung paano. Share mo yung screen and then, I'll show you how. Paano po mag-share dito? Nasa baba po nung Zoom, meron do'n nakalagay, security, participants, chat, share screen. So i-click mo po yung share screen and then share your entire screen. This is your chance to ano, to see how it's being done, yung A/B test. So, kung hindi mo mashi-share, yun lang. Okay? Ayan, nag-share na siya. Open mo ngayon 'yan, yung Ads Manager mo. Pakita natin. Ano po ba kayo, e-commerce kayo, Sir John? E-com po ba kayo? I-unmute kita. John, ano nga pangalan mo? John Rojas. John Rojas. Unmute kita, ask to unmute. Ayan. Pahingi ako ng remote control access. Accept mo yung ano ko, yung request remote control ko, Sir John. Yan. Tapos, huwag mong gagalawin muna, ako muna gagalaw. Papakita ko sa iyo kung paano. Medyo advanced na to guys, kaya medyo huwag kayong mahihilo ha. Ngayon po talaga. Yan. So, all tools. Ads Manager. E-com ka ba, Sir John? Pwede ka mag-unmute na pwede naririnig kita. Opo. Okay. Ito bang Spendora Mall, yun ba yun? Opo. May website din po yan, e-commerce. Ano yan? May website din po yan, e-commerce na website. I see. Pero wala kang ano, link clicks lang itong meron ka. Wala kang website conversions. Kailangan website conversions to. Saan mo sinesend yan? Sa Shopee o sa Lazada? O may sarili kang website? May sarili pong website. Kailangan website conversions yan. Hindi yan link clicks dapat. Kasi magsasayang ka lang ng pera dyan. Pagka link clicks, ayan o, messaging tong isa. So, ito nga yung Spendora Mall. So, kailangan ma-install mo yung pixel mo, kailangan magkaroon ka ng website conversion. Shopify ba to? Ano po? WooCommerce. WooCommerce. So, kailangan ma-install mo yung pixel mo, tapos makita mo na dapat dito purchase to, hindi dapat siya link click. Pero just for the sake of this demo, ganito usually ginagawa dyan pagka A/B testing. Ginagawa ko dito, niname ko to ng letter A. Tapos, i-duplicate ko lang ito. Mag-create ako ng bagong campaign. Kung campaign yung iti-test ko as A/B test, mag-duplicate ako ng bagong campaign. So, ang gagawin ko dyan, pa-publish ko lang ito. Publish. So, palitan mo tong ano mo kasi magsasayang ka ng pera dito, Sir John. Maniwala ka sa akin. Okay. So, publish ko muna for the sake of this demo. So meron kang campaign A, campaign B. Ang gagawin ko dyan, refresh ko muna. Kung gusto mong i-A/B test dyan, i-click mo yung parehong campaign. Tapos, click mo tong A/B test. Bakit ganoon? Campaigns that have ended are not... okay. Ended na pala tong isa. Completed. Yun lang. Okay, ko kasi gusto ko sana kasi may website ako eh. So, hindi ako sure kung paano siya gagawin. Dapat mag-landing sila sa website ko.
Teka. So, ganito. Teka. Ads inactive. Bakit inactive? Processing. Okay. So, ganito na lang gagawin ko para, tanggalin ko itong isa. Yan na yung gagawin nating B, tapos gagawa ko ng A. I-delete mo na lang later pagkatapos itong natin. Pagkatapos na yung session. So, publish. Pag beginner ka, wag mo muna itong gagawin. Pero for the sake of this demo, ipapakita ko sa iyo kung paano. Close. Ayan. So, A and B. Tapos, pupunta ka dito sa A-B test. Tapos, existing campaigns, okay na yan. Click mo yung next. Tapos, lagyan mo dito, halimbawa, Jan, demo, A-B test. Yan, demo muna natin. Tapos, i-check mo yung key metrics na kailangan mong i-test. Kung halimbawa, cost per purchase, yun ang isi-select mo. Tapos, kung cost per link clicks naman, dahil link clicks itong campaign mo, obviously, cost per link clicks yung yung iti-test mo. Tapos, maglalagay ka ng end date kung kailan mag-i-end tong test mo. Say, for example, on the 21st, starting September 12 hanggang 21st, then publish test. Ganyan po yung mangyayari. Okay. Okay? Pero again, itong campaign mo na to ay link click, magsasayang kang pera dyan. So, patayin mo na yan and then mag-optimize ka ng purchase instead of link clicks. Okay? Ano dapat, coach, yung gagawin ko para instead na link kasi nagsayang ako ng pera dito. Purchase event, purchase campaign. Saan ba makikita yon? Share mo ulit yung yung screen mo. Pinatay na pala. Napatay. Share. Pinatay ka na. Okay? Yun. Mahina ako dito sa Facebook eh. Eto, lahat naman tayo nagsimula sa mahina. So wala namang nagsimula na magaling ka na. So lahat po tayo hanggang ngayon nag-aaral din ako. So create, tapos instead of traffic ang se-select mo, punta ka ng sales, continue. Sales. Okay, manual sales campaign, continue. Pagpunta mo dito sa ad set level, dapat website purchase yun. Dapat ito website. Tapos purchase conversion goal, maximize number of conversions. Ito pala, may pixel ka na. Ayan. Meron pa. Tapos i-click mo yung conversion event, purchase. Okay, okay lang yung inactive events na yan. Kung yung pixel na install mo na, okay lang yun na inactive. But once na nagkaroon na yan ng purchase, magiging active na yan. Okay? So Okay. yan po yung nyo, yung i-optimize nyo, hindi po link clicks. Okay. Okay? Kaya pala, wala nangyari sa nakaraang ads ko. Yes, wala talaga mangyayari dyan. Kahit bombahin mo ng 1 million yan, walang mangyayari dyan. Salamat. Okay guys, maraming salamat and overtime na tayo ng 30 minutes. I'll see you tomorrow. Metrics naman ang pag-uusapan natin. Okay? Ay, coach, na-record po ito, Yes. Okay, pasalamat. All right, thank you so much. Masakit sa ulo, Miss Marimar, and that's fine. Doon po tayo mag-uumpisa. Sakit ng ulo. Darating din po yung time na makakabisado po natin yan. Basta pa ulit-ulit natin ginagawa. Okay, maraming salamat. I'll see you tomorrow at 7:30 PM. Bye-bye, guys.